beloved Boss Mike Cervera. Yo! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan, nako! Dahu, opo. Blind item number 1 mga kababayan sa taong 2025 taon. Oo, mga kababayan. Ito po ang ating kauna-unang blind item. Saan, mga kababayan? Sa taong 2025. Oo. 2025. Yan. Monica Gulani. Sa inyo pong lahat, shout out. Sino ito? Oo. Ang senador. Na ito daw ay puro fake ang lakad. Anong ibig sabihin? Mapag-imbot. Mga kababayan? Puro lang mga pakitang tao. Mga kababayan ang ginagawa. Nako, sino kaya ito? Meron na ba kayong clue kung sino? Meron na bang pumapasok sa inyong isipan? Eto na. Mga kababayan, umpisan na natin muna. Balikan natin yung mga pangako para mas maliwanagan yung mga DDS na mahal nating nandito. Mga kababayan. Eto na. Balikan natin yung kampanya at pangako ni Digong. Balikan lang natin mga kababayan para mas maliwanagan ng karamihan. Ito, pasok. Ako, kita nyo naman pakinggan nyo ito dahil talagang pinromote pa ni Binoy noon ito. Pakinggan ninyo, pasok. Simple lang ang kailangan natin, disiplina. Mga tren na tumatakbo sa tamang oras. Mga kalyeng tama ang pagkakagawa, imbis na binabaha. Mga kalsadang walang traffic. Mga airport na hindi kahiya-hiya. Pulis na di kriminal, bagkus nang huhuli ng kriminal. Mga public servant na hindi nangaapi, kundi nagsisilbi. Mga mambabatas na di lumalabag, kundi nagpapatupad ng batas. Pangulong di nagtatago, kung hindi namumuno. Gobyernong hindi kurap at mamayang hindi takot palagi. Lahat po yan pwede pag may disiplina. Aanhin natin ang tuwid na daan kung tinutuntun lamang ng iilan. Tigilan na ang kalokohan. Ang walang disiplina, disiplinahin. Disiplina Duterte para presidente. Naka! Tanong ko lang mga kababayan, sa lahat ng binanggit na yan, na plataforma daw noon ni Digong, meron bang natupad? Lahat mga kababayan ng mga sinabi sa kanyang plataforma, nagkabaliktad. Anak ng pating mga kababayan. Di ba? Lahat ng plataforma ni Digong, nung siya'y nangangampanya, lahat mga kababayan nagkabaliktad. Tama, mali? Sample. Bago natin balikan yan mga kababayan, ipakita ko muna. Sa haba-haba, ng kanyang termino, 6 na taon. 6 na taon na nungkulan. Naniwala ang madla sa kanyang mga plataforma at pinangako sa mga Pilipino. Ano ang ending mga kababayan? Tanong ko sa inyo. Lahat ba? Mayroon ba na natupad dito? Wala. Bakit kanyo mga kababayan? Siya mismo may sabit umamin Sabi ni Digong, hindi ko pala kakayanin. Pero inyo, yan yung kanyang plataforma. Tapos mga kababayan, ang ending, sabi nyo, hindi ko pala kakayanin. Wala stick. Ito na. Pasok. Pangulong Rodrigo Duterte na mali siya nang sabihin kaya niyang wakasan ang problema sa droga ng bansa sa loob lang ng 6 na buwan. Nako! So mga kababayan, dinabudol kayo, maliwanag na maliwanag. Bakit? Siya mismo may sabi. Hindi daw niya kaya
O ano, mga dides, hanggang ngayon ba uto-uto pa rin kayo? Sa kanya na mismo galing na yung kanyang plataforma ay hindi niya kinaya. Hindi niya na i-deliver sa mga Pilipino, sa bansa, sa mamamayang Pilipino, ang kanyang mga pinangako. Kita nyo? O tapos naniniwala pa rin kayo. Wala na kaming magagawa dyan. Kung hanggang saan kayo, aabot yung mga kamangmangan ninyo. Kita nyo? O, sige, tuloy. Ang gate naman ng palasyo, wala pang nakakagawa ng kampanya kontra droga ng administrasyong nagpakita ng lawak at lalim ng problema ng bansa. Nakatutok Ayan na. Oo, gumagawa na ng dahilan si Digong. Mga kababayan, gumagawa na. Rosemary Kagawa, sa inyo pong lahat ng mga bagong dating. Muhammad Iqbal, Shero Kansaki, Cobra TV. Oo, sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo. Tuloy, bakit? si Ivan Mayrina. I propose that if I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months. And Patay! Diyan nadali yung mga mangmang eh. Mga kababayan, bigyan lang daw siya ng 3 to 6 months. Tapos lahat ang problema ng bansa. Parang si Sara lang. Meron ba kayong naalala na parang si Sara lang kung magsalita? Ano sabi? Ano sabi ni Sara? Give me 100 billion. Tapos lahat ang problema ng kawani ng Department of Education. Kita nyo mga kababayan, iisa lang talaga ang kanilang linyahan. Manang-mana sa tatay talaga si Sara. Kita nyo mga kababayan. Kayo na humusga. Siya mismo may sabi niyan mga kababayan. Hindi ho tayo, kundi sa bunganga niya uli mismo. Galing yung mga sinasabi niyang pangako na 3 hanggang 6 na buwan masosolusyonan ang problema ng bansa. Kriminalidad, droga, korupsyon. Ay, nako. Diba? Pero ang ending mga kababayan? Nga! Dahil ang sagot niya, Aminado si Pangulong Rodrigo Duterte na mali siya nang sabihing kaya niyang wakasan ang problema sa droga ng bansa. nyo mga kababayan, yan pa lang Mali siya, aminado, mali. Palpak siya, ganon. Oy, palpak daw si Digong. Pero mga kababayan, kahit anong kapalpakan ni Digong, dahil nga itong mga ito'y nahingahan at nalawayan na ni Digong, syempre sunod-sunuran. Diba? Ganyan ang kulto Diba? Ganyan ang kulto. Tuloy. Sa loob lang ng 6 na buwan. Ang gate naman ng palasyo, wala pang nakakagawa ng kampanya kontra droga ng administrasyong nagpakita ng lawak at lalim ng problema ng bansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ayan na, mga kababayan. I propose that if I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. I will deliver. I will do it for you. I will deliver. Anak ng pating, ano diniliver mga kababayan? Kriminalidad. Sabi niya tatapusin pero mas lalong dumami ang krimen. Mas lalong dumami ang pinatay. Mas lalong dumami ang mga nangamatay. Mga kababayan? Patayan dito, patayan doon. Korupsyon? Nako mga kababayan, lalo na. Lalo na mga kababayan, bakit? Ayan, nagsikalat dyan ang mga proyektong hindi natapos. May natapos man, hindi man nang magamit, mga kababayan. So nasaan yung pangako na walang korupsyon? Nandyan ang Parmali. Nandyan ang flood control ni Pulong na binigay ni Digong nung panahon niya. Ang dami pa mga kababayan. Kapag iniisa-isa natin, balikan nyo lahat ang vlog natin, nando doon yan. Kita nyo? Droga. Kita nyo mga kababayan, tatapusin daw ang droga. Pero bakit? Bakit ngayon lumalabas sila pala ang
ang drug lord ng mga drug lord. Di ba, mga kababayan? So, nadali tayo mga kababayan sa madaling salita. Balikan natin tong kanyang plataforma na kasama pa si Binoy. Simple lang ang kailangan natin. Disiplina. Disiplina daw mga kababayan. May disiplina ba yung presidente na mura na mura? May disiplina ba yung vice president na nagtatangka ng buhay ng iba? May disiplina ba yung mga tao na binabastos ang paniniwala ng iba? Tulad ng ng mga Katoliko, binabastos ni Digunyo? Yung ba? Disiplina ba tawag doon? Ay nako, tuloy. Mga tren na tumatakbo sa tamang oras. Mga Tren daw na tumatakbo. May natapos bang tren si Digong? Ang nakatapos mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo kung gaano kabaliktaran yung mga sinabi na plataforma at eto pa, masakit. Ibang leader pa ang nakatapos. Tuloy. kalyeng tama ang pagkakagawa, imbis na binabaha. Kita nyo, kalye daw. At imbis na binabaha. Bakit binabaha ang Davao? Binabaha ang Davao, mga kababayan. Kita nyo, kahit pa pinondohan ng 51 billion ni Pulong at ng tatay niya, wala. Baha pa rin. Mismo na kanilang lungsod, mga kababayan, ay wala silang nagawa. Kita nyo, mga kababayan. Kalye daw na lubak-lubak. Yung pinagawang mga tulay, mga kababayan, hindi madaanan. Hindi madaanan, mga kababayan eh. Yan yung mga pangako ni Digong, pinapaalala ko lang. Tuloy. Mga kalsadang walang traffic. Naku, walang traffic daw. Ay kita nyo naman, mga kababayan, kung hindi pa tinapos at nabuksan yung karamihan na mga kalsada na hindi natapos ni panahon ni Digong, wala, mga kababayan, hindi pa lumuwag yung traffic. Sa totoo lang, mga kababayan, kahit pa marami nang natapos ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na mga kalsada, tulay, mga kababayan, meron pa ring traffic. Bakit kanyo? Yung sinasabi ni Digong na yun, mga kababayan, pambubola lang sa inyo. Para nga naman, kasi ang tao, sawang-sawa na sa traffic, sawang-sawa na saan? Sa korupsyon, sawang-sawa na sa laganap na droga. Kinuha ni Digong yung loob ng mga tao, pero kabaliktaran ang nangyari. Di po ba, Ninita Umali? Tulad niyan, yung 600 million na tulay, hindi magamit. Kita nyo, marami pang iba. Napakarami pa. Tuloy. Mga airport na hindi kahiya-hiya. Pulis na di kriminal. Mga airport daw na hindi kahiya-hiya. Nung panahon niya, yung pastillas. Mga kababayan, ano nangyari? Abay, uso ang lagayan. Lagayan ng para makapasok yung mga Chinese. Paano naging malinis, mga kababayan? Kung yung mga Chinese na illegal na nakakapasok ay nakakapagbayad lang nung panahon ni Digong para maging legal. Kita nyo? Yung mga pangako walang natupad. Pagkos nanghuhuli ng kriminal. Ako, yung mga pulis daw, ngayon puro mga pulis ngayon yung nasasangkot sa katiwalian. Nung panahon uli ni Digong. Mga kababayan, nung panahon uli ni Digong, ang mga sangkot, puro mga pulis. Si Garma, Leonardo, at marami pang iba, mga kababayan. Kita nyo, nasasangkot sila sa samut-saring katiwalian. Tama? Sabi ni Edel Toto dito, boss, yung visa upon arrival, sa panahon din, yun na nga. Biruin ninyo, mga kababayan, pwede na silang pumunta rito at dito na lang kumuha ng visa. Pero tayo, mga kababayan, hindi pwedeng ganon. Pag pumunta tayo China, kailangan dito pa lang kumuha ka na ng visa. Mga kababayan? Tuloy. Mga public servant na hindi nangaapi. Kung Ako, hindi daw nangaapi. Ito na yung papasok, mga kababayan, mismong si Digunyo. Anong ginawa niya? Minumura niya
yung Santo Papa. Minumura niya yung mga relihiyon, lalo na Katoliko, mga kababayan. Anong sinasabi niya? Ha? Estupido daw yung Diyos natin. Kita nyo mga kababayan? Ganyan lang ho. Iyan ilang halimbawa lang. Pero mga kababayan, napakarami pa mga kababayan ang ginawa niyan. Hindi nagsisilbi. Mga mambabatas na di lumalabag, kundi nagpapatupad ng batas. Nampating na yan. Nagpatupad daw ng batas. Anong batas? Pinatupad yung batas ng EJK? Yung ba yun, Binoy? Kaya alam mo, Binoy, last mo na yan sa politika. Never ka nang mananalo. Oo, sa totoo lang, ha? Pangulong di nagtatago, kung hindi namumuno. Nampating namumuno saan? Namumuno kala Michael Yang? Kila Alan Lim? Yan ba yung pinamumunuan? Yan ba yun? Oo, kita nyo mga kababayan. Grabe, no? Ang mga kasama puro in-check. Ayun naman pala. Kaya naman pala. Kasi lahat ng pagkakakitaan at pwedeng pagkakitaan sa Pilipinas, mga kababayan, karamihan ang nakinabang in-check. Tulad na nangyari dyan sa NGCP, mga kababayan. Pinamigay ni Digong ang ating NGCP na dapat ang nagmamay-ari ay ang gobyerno. Kita nyo naman mga kababayan, sabi ko nga, muntik niya na tayong ibenta ng tuluyan. Diba? Meron pa silang propaganda noon, sinasabit kung saan-saan, na welcome, Philippines, oo, province of China, putik na. Mga kababayan, pagkaisipin nyo maigi, kasi kung hindi nyo maaabot ang lahat ng mga pinaggagawa ni Digong, maloloko kayo at maloloko kayong lahat. Gobyernong hindi kurap at mamayang hindi takot pala. Hindi daw kurap mga kababayan. Samantalang ngayon, naglabasan na. Naglabasan na. O tulad yan, Malampaya Scandal, NGCP Scandal, Flood Control sa Davao Scandal, PhilHealth Scandal, ano pa? Diyan sa may Parmal Scandal, droga, mga kababayan. Kita nyo? Yan ba, mga kababayan? Yung kanilang plataforma, ulitin ko lang, mga kababayan, walang natupad uray maysa. Kahit isa, mga kababayan, walang tinupad si Digong sa kanyang mga pinangako noon. Kita nyo? Yan po Kaya ako'y nagtataka kung bakit may mga ilan-ilan pa rin naniniwala. Samantalang marami ng mga Pilipino ang natauhan at talaga naman na nabuko na nila kung anong lakad ni Digong. Lahat po yan pwede pag may disiplina. Nampating na yan, Pwede daw mangyari, mga kababayan. Diba? 6.4 Shabu, nanahimik lang. Bakit? Pinagtanggol pa nga niya Ano sabi niya? Walang ganyan. Walang 6.4 billion na nahuli. Pero nakita natin yung alin? Magnetic lifter, mga kababayan. Butas na. Bakit? Kinuha na yung mga laman. Kita nyo mga kababayan ang kabulastugang ginawa na pangloloko at pagtataksil ni Duterte, Campo, 10 ng kanyang mga kasamahan. Diba mga kababayan? Yaan. Kaya mga kababayan, sa susunod na halalan, etong nalalapit, abay magmatsyag kayo. Bakit kanyo mga kababayan? Karamihan dyan mga kababayan, niloloko pa rin kayo Aanhin natin ang tuwid na daan kung tinutuntun lamang. Ako, eto na nga mga kababayan Sa paghahanap natin ng pagbabago, abay maikukumpara pa nung panahon ni Pinoy. Mas maikukumpara na mas mabuti pa. Bakit kanyo? Isang halimbawa. Nung panahon ni Pinoy, walang inutang. May inutang pero iniwan. Mga kababayan? May inutang noon. Sino? Si Pinoy. Na ilang trilyon. Halos 2 trilyon, mga kababayan. Iniwan pa bilang pondo. Kanino? Kay Digong.
Tapos mga kababayan, alam nyo ba? Ulitin ko lang din para inyong mas maunawaan. Yung utang mula kay Aguinaldo hanggang kay Pinoy, dinoble ng higit nung panahon ni Digong. Kita nyo? Nasaan? Nasaan ang trilyong-trilyong pera na hindi natin maramdaman ngayon, mga kababayan? O bagkos, anong ginawa, mga kababayan, ni Digong? Nung bumaba siya sa pwesto, iniwanan ng zero budget. Sino? Si Pangulong Bongbong. Kita nyo? Iniwanan ng zero budget. Ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Pero ano nangyari, mga kababayan? Abay, kita nyo, binabaliktad pa nila na ang kurakot daw at ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagnanakaw. Pag tinanong mo, nasaan ang ebidensya, ipakita? Wala silang maipakita. Pero mga kababayan, si Duterte, maliwanag na maliwanag pa sa kintab ng ulo ni Bato na talagang maraming kabuktutan, maraming pagnanakaw, maraming paglabag. Oo, Chris Jr. Pero tahimik sila. Tulad niyan, mga kababayan. Ha? Pinagtatanggol pa rin nila si Sara Duterte, yung mangilan-ngilan. Kahit kitang-kita na yung pagnanakaw sa confidential fund niya. Matindi. Abay, todo tanggi. Todo pa rin ang pagtatanggol nila, mga kababayan. Di po ba? Todo eh. Oh. Nang iilan. Tigilan na ang kalokohan. Ang walang disiplina, disiplinahin. Nako, Digong. Ang walang disiplina daw ay disiplinahin, mga kababayan. Oh, totoo ba yan? Nadidisiplinahin ang mga walang disiplina? Nako po. Oh, dali lang at may tumatawag ha. Yun, mga kababayan. Di ba? Yan ang mga pambubudol ni Duterte. Na sana maliwanagan na ang ilan. Lalong-lalo na yung mga mahal na mahal nating DDS na laging nakaantabay at nanonood sa atin dito sa ating channel. Di po ba, mga kababayan? Our beloved Boss Mike Cervera.